Happy Monday everyone. Sa kalendaryo po ng kung ano yung pinagdiriwang ngayon, sabi nila Lunes Santo raw, ano? Pero sa atin po kasing mga Kristiyano, every day is the same. Every day is a blessed day. Wala pong itinatanging araw. Okay? So umaga na naman po. May pagkakataon na naman tayo para lumago at mag-grow sa pananampalataya natin sa Panginoon, no? Alam nyo, bawat gising natin, hindi natin alam ang mangyayari sa bawat araw. Pero isa lang ang tiyak, si Jesus ay kasama natin. O yun, pag yan pong katotohanan yan ang alam mo, panalo ka. Panalo ang buong araw mo. Hindi mo hahayaan ang buong araw mo ay ma-down ka. Hindi mo hahayaan na ang buong araw mo ay mag-isip ka ng mga negatibo. Okay? Hindi mo rin hahayaan lalo ang araw mo na matakot ka. Dalang Panginoong Jesus, pag siya ang kasama mo, tiyak na tiyak, panalo. Panalo na po tayo noon pa lang no? Si Jesus, nagtagumpay siya sa krus, no? 2,000 years ago. At tayo pong mga nanampalataya po sa Kanya, tayo po yung mga tinaguri ang more than conquerors, no? Dahil tiniwala na natin sa Kanya ang ating buhay, lahat-lahat, no? Hindi na po tayo nananangan sa sarili natin. Yun po ang pinakamaganda. Kaya iba po ang may Kristo sa puso, iba ang may Kristo sa buhay kumpara dun sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Okay? So ano po ba ngayong Semana Santa ang mga balak po ninyo? Okay? Unang-una, make sure na hindi kayo saklaw ng religion. Okay? Dahil tapos na po sa krus ang lahat, kung talagang gusto ninyong mag-involve sa Semana Santa, make sure that it is a celebration rather than something na parang tradition or parang pinapahirapan yung sarili because of that, no? Dahil tapos na po lahat. I remember may nagkwento po sa akin, may edad na rin po siya ngayon, at sabi niya nung siya raw ay bata pa, talagang sa baryo po kasi sila sa isang province. Hindi ko nababanggitin ko ng probinsya dahil yung probinsya po nila ay popular pong talaga dito po sa Luzon. Very popular yung kanilang province. At may isang baryo po at pag Biyernes Santo raw, may nagtuturo daw dun na bawal maligo sapagkat ang lalabas daw sa shower, dugo. Yan. Ninyo? Actually, sabi naman niya, matatalino rin naman ang tao doon, hindi naman sumunod din. So, thank you Lord, no? At ngayon, matanda na rin siya at nakakilala na rin sa Panginoon, natatawa na lang siya doon sa mga ganun mga kaugalian. Okay? So, ano po ba ang pwede nating isipin pag mahal na araw? Siyempre si Jesus. Isipin natin si Jesus. Hindi lang pag mahal na araw, kundi daily. Isipin natin yung ginawa niya, yung sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, dahil ang sakripisyo po niya sa krus ay walang katulad. Okay? Ang dakilang pag-ibig, okay, na hindi pwedeng sukatin ng kahit na ano. Okay? Dakilang pag-ibig na gustong kumonekta sa bawat tao. Nga lang, yung mga tao, bubuksan nga ba nila ang kanilang mga puso kay Kristo? That's the big question. Pero ako naniniwala po kasi ako, because I believe in the doctrine of predestination. Yung mga pinili ng Panginoon, darating po ang time, tatanggap sila kay Lord. Okay? Bago sumapit ang rapture. Kasi pag dumating na po yung rapture, huli na po talaga ang lahat for them. Dahil mag-uumpisa na po yung program ng Diyos na 7 years of tribulation. Yes, programa ng Diyos. Kay Jesus din po galing yung tribulation. Yung tribulation po, yan po ay talagang nakatakda para sa mga hinirang ng Diyos na lipi. Ano po bang lipi ang hinirang ng Diyos? Wala pong duda ang bayan ng Israel. Ang mga Israelites, no? Yes, so ang mga Hudyo, darating po ang panahon that they will receive their own Messiah, the Lord Jesus Christ. Because as of now, hindi pa rin nila tinatanggap si Jesus bilang Lord and Savior at Messiah po nila. Okay? Pero since we, Gentiles, being connected sa kagandang loob ng Diyos, thankful tayo. Kaya alam natin ang totoong diwa ng Kwaresma. Ito nga pong particular, mahal na araw, no? Ang mahal na araw, para sa akin maganda po yan dahil
nagkakaroon din po ng chance yung mga hindi mananampalataya dahil nga po pag ganito, sabi nga nung nakaraang yung dating pastor namin, no? Sabi niya, ay pag ganito, banal yung mga banal yung mga nasa relihiyon kasi banal nga sila kasi nga may mga tradition, may mga ganon. Ayan. So nung naalala ko, sabi niya, the best time na mag-share ng good news, ganito. Okay? Dati pupunta pa kami sa mga bahay-bahay, ganon. Pero ngayon, nandito na po itong social media. Let's use it for the glory of the Lord. Let's use it to proclaim Jesus, His grace, His message. Hindi nagbabago ang mensahe ni Kristo. Kung ano yung mensahe ni Kristo noon, siya pa rin mensahe ngayon. The same yesterday, today, and forever. So let us proclaim it. Huwag tayong mahihiya. Hindi po nakakatawa ang mag-share ng good news. Yes, pagtatawanan tayo. Yes. Ano naman ngayon? Nakasulat naman talaga sa Bible, ang mga anak ng Diyos ay pagtatawanan. Lilibakin. So, di ba? So, pag ikaw ay nililibak, pinagtatawanan ka, good for you. Natutupad mo ang hula ng kasulatan. Congratulations, di ba? Ilang beses na po kaming nilibak, ilang beses na po ba kaming pinagtawanan. Abay, madami na. Tinataboy pa po talaga kami, ha? Sabi niya, ba't kayo pumunta rito? Ganon-ganon. Kasi yung dinalo po namin, may karamdaman na kaibigan ng mother namin. Sabi naman namin, ipag-pray lang namin for healing. Para sa kagalingan ng katawan. Siyempre, iba rin naman yung magaling ang katawan, di ba? Tapos, balak namin, i-share sa kanya yung bago niya matanggap yung healing, kailangan niyang i-receive si Christ. So ako ang nagsalita dahil ayaw naman magsalita nung kasama ko. Dahil kami raw may kilala, so ako pinagsalita niya. Sige. Yung kusina pala, nandito yung kusina, dito ako umupo. Dahil ito yung may sakit. Dito ako umupo. Tapos nandun yung mga kasama ko. Nandito yung may isa akong kasama dito. O yan. Tapos na ganyan, maya-maya nagsasalita ako, kinakalbit niya ako. Dahil ako, hindi naman ako nakatingin dun sa kusina, although nakaharap sa akin, nakatingin po ako dun sa may sakit na sinesharean ko. Kinakalbit ako sa likod ng kasama ko. Nakatingin sa iyo yung asawa nung babae. Kanya, nakatingin daw sa akin. Then pag ganun ko, nakatingin talaga, nanlilisik ang mata. Tumigil po ako, siyempre. Uncle tawag ko doon pa diba? Uncle, dito po kayo, umupo ako. Ano yung sinasabi ninyo kanya? Ano yung mga sinasabi niyo yan? Tungkol ba yan sa relihiyon? Bumanat ako. Hindi po relihiyon. Sineshare po namin si Jesus Christ. May relihiyon kami, yan ang sabi niya. May relihiyon kami. Hindi namin kailangan yung mga sinasabi niyo kanya. So, ayan, yun po sinasabi ko. So, ilang beses na rin po kaming na ganyan, na pagtawanan. So, the moment that the world is persecuting you, hindi naman tayo ang pine-persecute. Si Jesus Christ ang pine-persecute. Meron pa yung pumunta kami doon sa isang liblib din na lugar, no? Hindi naman po siya squatter, pero parang semi, parang ganon. Tawa ng tawa, nagsusugal, inom. Hindi man lang kami pinapakinggan. So, pag ganon, anong magiging reaction nyo? Sa amin naman, tuloy lang namin. Nandun na kami, tinuloy lang namin. Kasi may patay pala doon. So, nagkaroon kami ng parang necrological. May nag-request kasi. Pero hindi namin alam na ganun pala katindi ang asang ng mga taong yun na talagang mas nagsasalita ka, hindi ka pinapansin. Tuloy ang pag-inom, tuloy ang sugal. Then nasabi nga nung pastor namin na kasama namin dati, alam nyo sa araw ng pag nandun na raw sila sa impyerno, pag maiisip nila na sana nakinig sila. Yung mga ganun. Tama po yun, no? So, ang Semana Santa pong ito ay isa ring pagkakataon para ma-realize nating mga Kristiyano na napakapalad natin dahil may buhay na walang hanggan na po tayo. That's true, the truth. Meron na po tayong buhay na walang hanggan. Hindi na mawawala yan. Ang buhay na walang hanggan yan ay forever na po sa atin. At ito dapat ang nasa isip at puso natin. Alam natin secured tayo. Eternally secured. Once for all time. Hindi na mawawala sapagkat ang may hawak ng salvation natin ay si Christ, hindi po tayo. Pag tayo ang may hawak, sigurado, minuto pa lang wala na. Pero si Christ ang may hawak, kaya ito'y forever na.
God bless everyone. Salamat sa panunod. Thank you.